Mga minamahal, tayo po ngayon ay nasa ikalawang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, Kapitulo 9, at ating tinutuloy ang ating nasimulang pag-aaral dito sa sulat ni Pablo. Atin po babasahin ay nasa ikalawang sulat ni Pablo sa taga-Korinto, Kapitulo 9, at ganito po ang siyang isinasad. Ngayon, kalabisan para sa akin, nasulatan kayo tungkol sa paglilingkod para sa mga banal, sapagkat nalalaman ko ang inyong pananabik na aking ipinagmamalaki tungkol sa inyo sa mga taga-Macedonia, na ang Akaya ay nakapaghanda na noong nakaraang taon pa, at ang inyong sigasig ay nakapukaw sa karamihan sa kanila. Subalit aking isinugo ang mga kapatid upang ang aming pagmamalaki tungkol sa inyo ay huwag mawalan ng kabuluhan sa bagay na ito, upang ayon sa aking sinabi, kayo'y makapaghanda. Baka sakaling kung ang ilang taga-Macedonia ay dumating na kasama ko at kayo'y marat ng hindi handa, kami ay mapapahiya upang hindi naming sabihin pati kayo sa pagtitiwalang ito. Kaya't inisip ko na kailangang himukin ang mga kapatid na maunang pumarehas sa inyo at ihanda agad ang inyong kaloob na pinangako ang una, upang ito'y mahihanda bilang isang kusang loob na handog at hindi sapilitan. At ito ang ibig kong sabihin, ang naghahasik ng bahagya ay nag-aani o mag-aani rin naman ng bahagya. At ang naghahasik ng sagana ay mag-aani rin ng sagana. Ang bawat isa ay magbigay ayon sa ipinasya ng kanyang puso, hindi mabigat sa kalooban o dala ng pangangailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. At kaya ang Diyos na pasaganain, o kaya ng Diyos na pasaganain ang lahat ng biyaya sa inyo, upang sa pagkakaroon ninyo ay sapat sa lahat ng bagay, ay palagi kayong sumaganap sa bawat mabuting gawa. Gaya ng nasusulat, siya'y nagsabog, siya'y nagbigay sa mga dukha, ang kanyang katwiran ay nananatili magpakailanman. Siyang nagbibigay ng binhi sa mga hasik, at ng tinapay bilang pagkain, ang siyang magbibigay ng magpaparami ng inyong binhi upang ihasik, at magpaparami ng mga bunga ng inyong pagiging matuwid, na kayo ay pinayayaman bawat bagay dahil sa inyong kagandahang loob, na sa pamagitan namin ay nagbubunga ng pagpasasalamat sa Diyos, sapagkat ang mga pangasiwa sa paglilingkod na ito ay hindi lamang pumupuno sa pangailangan ng mga banal, kundi umaapaw rin sa pamagitan ng maraming pasasalamat sa Diyos, sa pamagitan ng pagpapatunay ng ministeryong ito. Niluluwalhati ninyo ang Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa inyong pagpapahayag sa Ebanghelyo ni Kristo, at dahil sa pagiging bukas palad ng inyong pag-ambag para sa kanila at sa lahat ng tao, habang sila ay nananabik sa inyo at nananalangin para sa inyo, dahil sa nag-uumapaw na biyaya ng Diyos sa inyo. Salamat sa Diyos dahil sa kanyang di mailarawang kaloob. Hanggang dito lamang po ang pagbasa natin sa banal
na salita ng Panginoon. Mga minamahal, ang magiging tema ng ating mensahe ngayong umaga ay ang Diyos, maaaring gawin ng Diyos ang lahat ng biyaya ay sumagana sa atin. God is able to make all grace abound. Nais ng Panginoon. Nais kong ipaliwanag ang tungkol sa mga iglesia na pinuntahan ni Pablo. Si Pablo ay nagpunta sa Macedonia at naroon sa lugar na iyon ay may ilang mga iglesia, maliliit na iglesia, at naroon ang iglesia ng Berea, ng Filipo, at sa bandang baba naman, naroon ang mga iglesia ng Corinto at ilang iglesia rin tulad ng Akaya. At may mga iglesia na naroon. Pag sinabi nating iglesia, ito ay pag-aari ng Panginoon. Sapagkat nilinaw ng Panginoon kay Pedro ang kanyang hangarin, at sa Mateo Kapitulo 16, talatang 18, ay ito ang sinabi ni Pedro, at gayon din ito ang siyang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, sapagkat ang Panginoong Jesucristo ay nagtanong sa mga alagad kung ano ang pagkaalam nila tungkol sa Kanya. At pinahayag ni Pedro na siya ang Kristo, ang buktong na anak ng Diyos. Kaya nga sinabi ng Panginoon kay Pedro, sinasabi ko naman sa talatang 18 ng Mateo Kapitulo 16, sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro. Yung Pedro, ibig sabihin ay bato. Sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magwawagi laban sa kanya. Kung kaya nga sa mga salitang ito, ay huwag nating kalilimutan na ang iglesia, kalipunan ng mga mananampalataya, kalipunan ng mga hinirang, mga pinili ng Diyos, kalipunan ng mga binanal ng Diyos sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo, ay sila ang iglesia at pag-aari ng ating Panginoong Jesucristo. At ang iglesia ay tunay na pinili ng Diyos, tinawag ng Diyos, hinirang ng Diyos, kinupkop ng Diyos bilang mga anak, at ito'y ginawa ng Diyos para sa kanyang kaluwalhatian, para sa kanyang karangalan, para sa kanyang kayamanan ng kanyang biyaya, ayon sa kanyang kalooban, ayon sa kanyang minagaling, ayon sa kanyang sariling kapasyahan. At ang iglesia ay spiritual na kalipunan ng mga binanal na hinugasan sa pamamagitan ng banal na dugo ng ating Panginoong Jesucristo, na siya ay napako at namatay noon sapagkat ibinigay niya ang kanyang sarili para sa atin. So kaya nga't nilalayon ni Pablo na magkaisa ang mga iglesia sa pananalig at pananampalataya sa Panginoong Jesucristo, sapagkat sila'y iisa, kakasama-sama, at hindi kinakailangang tayo'y nagtataka kung ang mga iglesyang ito ay nasa malayo, pero yung kanilang pananampalataya ay iisa. Yung pananampalataya ng mga taga-Pilipos,
pananampalataya ng mga taga-Tesalonika, pananampalataya ng mga taga-Corinto, ng mga Akaya, yung mga naroon, yung kanilang pananampalataya at saka pananampalataya natin sa Panginoong Jesucristo ay iisa. Iisa. O kaya nga, ang mensahe ay patungkol sa mga kaloob sapagkat ang Diyos ay sagana sa biyaya. Katunayan, sinabi dito sa talatang 14, ang sabi dito, habang sila ay nananabik sa inyo at nananalangin para sa inyo dahil sa nag-uumapaw na biyaya ng Diyos dahil sa inyo. So ang pag-umapaw ng biyaya ng Diyos ay pinapahayag niya sa iglesia. Ganong kadakila, ganong kaluwalhati at pagmamahal ng Diyos sa bawat iglesia. Kung sinabi ni Pablo na nag-uumapaw ang biyaya ng Diyos sa kanila, gayon din sa atin bilang mga mananampalataya at mga kinupkop at tayo ang siyang mga anak ng Diyos na pinili para sa kanyang karangalan at kaluwalhatian. Tatlong bagay ang ating isasaalang-alang ngayon, mga minamahal, kapagkat ito ang siyang nilalaman ng Kapitulo 9, ang tinatawag na liberality o kalayaang pagkakaloob. At ang ikalawa, ito ang the law o utusan o prinsipyo na siyang sinasaad dito sa Kapitulo 9 at ang pangatlo ay ang akagalakan, the cheerfulness ng mga mananampalataya sa pagkakaloob. Una-una ay yung salitang liberality. Ano ba ang ibig sabihin ni Pablo pag sinabing yung pagkakaloob nila ay sagana? Ibig sabihin ay malayang magbigay ng tulong. Ito ang siyang ipinadama ni Pablo dito sa Kapitulo 8 at saka dito sa Kapitulo 9, yung kanilang malayang pagbibigay na sila ay nasa kahirapan. Gayunpaman, tinutukoy dito na sila'y nagkaloob. Matindi ang kanilang nadadanasan sapagkat sabi sa talatang 2 ng Kapitulo 8 dito sa 2 Korinto kung paano sa matinding pagsubok ng kapighatian ang kasaganaan ng kanilang kagalakan at ang kanilang malabis na kahirapan ay sumagana sa kayamanan ng kanilang kagandahang loob. At tunayan, sa talatang 4 ay sinasaad dito na nakiusap pa ang mga iglesyang ito na sila'y makibahagi. Sapagkat kahit na sila ay nasa matinding pagsubok at kahirapan, gayunpaman, hindi naging hadlang para sila ay magkaloob o kaya nga't malaya na sila ay nagbigay ng tulong. Ikalawa ay napakaganda ng kanilang kalooban tungo sa mga iglesia. Their relationship with one another ay intimate. Ibig sabihin, unique. Talagang kaiba sapagkat magkakasama sa Panginoon. At ang bunga nito ay bukas ang kanilang kalooban para magbigay tulong sa mga iglesia. At ito ang siyang sinasaad sapagkat inyong mapapansin ay sinugo dito si Tito kasama si Apollo at kasama si Lucas upang gawin ang tungkulin na kolektahin yung mga tumulong na iyon at ang layunin ay makatulong doon sa mga kapatiran na mahirap.
At yun ang siyang nilalayon ni Pablo kung bakit naisulat niya ang Kapitulo 9, 8 at saka Kapitulo 9. Sapagkat bukas, ito ang naging kaugalian ng mga mananampalataya. Naging bukas ang kanilang kamay para sa pangailangan ng mga mananampalataya. Kinikilala nila ang iglesia ay mga pinili ng Diyos, mga hinirang, sila ay mga mahal ng Panginoon, at nakikita nila na nag-uumapaw ang biyaya ng Diyos sa kanila, o kaya nga bukas ang kanilang mga kamay na sila ay nagbigay ng tulong sa mga pangailangan ng iglesia, tulad ng sinasabi dito. Sila'y maunawain. Meron silang pagkaunawa. Nakikilala nila yung kanilang pagtulong sa mga iglesia. Ito ang dahilan. Unang-unang bagay na hakbang na ginawa nila ay sapagkat ibinigay nila ang kanilang sarili para sa Panginoon. Ito yung sinasabi sa talatang 5 sa Kapitulo 8, dito sa 2 Korinto, nagsabi dito, at ito ay hindi tulad ng aming inaasahan, kundi ibinigay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon at sa amin sa pamagitan ng kalooban ng Diyos. So meron silang pagkaunawa ano ang mga kalooban ng Diyos. At ito ay pinahayag ng Diyos sa kanila at ibinigay ang kanilang sarili. At maging sa sulat ni Pablo sa mga taga-Roma ay naging bahagi na ibalita niya tungkol sa iglesia sa Macedonia. Sabi niya sa Roma Kapitulo 15, talatang 27, at sabi dito, ito'y kalugod-lugod sa kanila at sila ay may utang na loob sa kanila sapagkat kung ang mga hintil ay naging mga kabahagi sa kanilang mga bagay na espiritual, nararapat naman nilang paglingkuran ang mga iyon sa mga bagay ayon sa laman. So, ibig sabihin ay naging tulong ang mga bagay na kaloob nila para sa pangailangan ng mga kapatiran. At maging sa unang Korinto, Kapitulo 16, talatang 1 at sa mga sumusunod na talata, ay binanggit dito ni Pablo sa talatang 1, ngayon tungkol sa ambagan para sa mga banal, ay gawin din ninyong gaya ng aking itinagubilin sa mga iglesia sa Galacia tuwing unang araw ng Sanlinggo. Ang bawat isa sa inyo ay magbukod at maglaan ayon sa kanyang kakayahan upang wag nang gumawa ng mga pag-ambag pagdating ko. Ibig sabihin kahit na wala si Pablo, kailangan ay patuloy ang pagtulong sa mga kapatiran. Ang pangalawa na ating masusumpangan dito ay yung kautusan o ang prinsipyo. Ang Diyos ang siyang nagtakda ng kautusan o prinsipyo sa buhay ng mga mananampalataya at ito ay siyang isinasaad dito sa Kapitulo 9 ng Kalawang Korinto. Ito ay patungkol sa pagtatanim o paghasik sa bukid at alam natin na ito'y prinsipyo rin sa mga tao na ibig sabihin ay kung ikaw ay maghasik ng sagana, ikaw ay aani ng sagana. Kung ikaw ay maghahasik ng kokonti, ikaw ay aani din ng konti. Ito rin yung sinabi ni Pablo dito sa talatang 6 na sinabi niya, at ito ang ibig kong sabihin, ang naghahasik
ng bahagya ay aani rin ng bahagya. At ang naghahasik ng sagana ay maghahasik rin ng sagana. At kinakailangan ay sa paghahasik, pagkakaloob, ay meron siyang binanggit sa talatang 7 na sabi niya, sa bawat isa ay magbigay ayon sa ipinasya ng kanyang puso, hindi ito mabigat sa kalooban o dala ng pangailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang mapagbigay na masaya. Naalala ko yung sinabi ng ating Panginoong Jesucristo tungkol sa pagkakaloob. Merong isang tao na nagbigay, napakarami. Ngunit, ipinagmamalaki niya yung kanyang pinagkaloob. Maring binibidan niya sa kanyang kasabahan, o malaki ang aking contribution tungkol diyan, o maring pinamamalitan niya, o maring ipinapapublish ba niya at saka nililigay sa mga dyaryo at social media. Bagay, wala pang social media nung araw. Pero by word, sinasabi siguro. Hindi yun. Kundi ano ang nakita ng Panginoon? Isang babae na nagkaloob ng isang using. Para sa babae ito ang pinakamahalaga at napakabigat para ibigay sa Panginoon. Yung ibig sabihin ng mabigat ay napakahalaga para sa Kanya na magkaloob. Kaya napansin nyo ng Panginoon. Sabi niya, mas mapalad ang babaeng yun na nagkaloob kahit na napakaliit, sapagkat bukal sa kanyang kalooban. Ito'y hindi mabigat. Ito ang siyang sinasabi dito ni Pablo sa talatang 7 ng bawat isa na magbigay ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Hindi mabigat sa kalooban o dala ng pangailangan, sapagkat nakita niya, iniibig niya ang Panginoon. Kaya nga, pag nakita, lagi natin tatandaan, pag tayo nagkaloob sa Panginoon, ito'y nakikita ng Diyos. Wala tayong maililihim sa Diyos. Hindi problema kung maliit yun. Basta ito'y binigay nating masaya. Hindi yung mabigat. Nakikita ng Diyos kung masaya yung ating pagbibigay. Nakikita rin ng Diyos kung napakabigat yung ating ibinibigay. Kaya kinakailangan bukas ang ating kalooban, masaya. At ang layunin ay ito'y para sa Panginoon. At magamit para sa Panginoon. Kaya nga't ito ang binabanggit dito. Pagkat batid ng Panginoon ang bawat gawa ng bawat isa. Kaya nga sinabi dito sa talatang 8, at kaya ng Diyos na pasaganain ang lahat ng biyaya sa inyo. Kaya ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ang mapagbiyaya at ito'y ayon sa kalooban ng Diyos, ayon sa kanyang kaluwalhatian, na ang biyaya niya ay sumasagana sa atin. Kaya nga, kaya ng Diyos. Ito yung ating paksa na kaya ng Diyos na pasaganain ang lahat ng biyaya sa inyo. Hindi lamang maliit, kundi sabi dito, lahat ng biyaya sa inyo upang sa pagkakataon o pagkakaroon ninyo ng sapat sa lahat ng bagay ay palagi kayong sumagana sa bawat mabuting gawa. Kaya nga nasabi sa talatang 9 na gaya ng nasusulat, siya'y nagsabog, siya'y nagbigay sa mga dukha,
Ang kanyang katwiran ay nananatili magpakailanman. At sabi sa talatang 10, siyang nagbibigay ng binhi sa mga hasik at ng tinapay bilang pagkain ang siyang magbibigay at magpaparami ng inyong binhi upang ihasik at magparami ng mga bunga ng inyong pagiging matuwid. So ito ang prinsipyo, ito ang batas na muling sinasabi ni Pablo sa mga iglesia na pag ikaw ay naghasik ng bahagya, ito yung nasa talatang 6, ay bahagya ang iyong aanihin. At kung ikaw ay maghasik ng sagana, ay mag-aani ka rin ng sagana. O kaya nga napakaganda na ito ay maging kabahagi ng bawat mananampalataya. Nararapat lamang na sa kapasyahan o tugon ayon sa sinasabi ng Diyos sa bawat puso ay hindi napipilitan o mabigat sa kalooban. Ang ikatlo na tinutukoy dito sa banal na kasulatan ay yung pagbibigay na may kasiyahan. Yung cheerfulness, ibig sabihin ay kaligayahan. Maligaya siya na nagkakaloob. There is joy in giving. May kagalakan, may katuwaan, may kasayahan na nagkakaloob. Ito ang ipinakikita ni Pablo sa mga mananampalataya at nabanggit niya ang tungkol sa mga mananampalataya na kung paano na kahit na sila ay may matinding pagsubok ng kapigatian, hindi naging hadlang. At kahit nasa kasaganaan, merong kagalakan. Ngunit dahilan sa labis na kahirapan, ay nagkaloob sila. Masagana. O kaya nga nabanggit dito ni Pablo na pag ikaw ay naghasik ng bagya, bagya lang ang iyong aanihin. Pag ikaw ay naghasik ng sagana, sagana ang iyong makakamtan. Ito ang naging bukal sa kanilang mga puso. Pag sinabing bukal, ibig sabihin lumalabas, dumadaloy tungo sa pagkakilala nila sa iglesia. Siguro, nakikita ni Pablo na doon sa Macedonia, nakita niya na ang mga taga-Thessalonica, bukal sa kanilang puso ang magkaloob. At nakikita nila ang nagiging bunga ng kanilang mabubuting gawa tungo sa kabilang iglesia. Halimbawa, iglesia ng Filipo. At gayon din, vice versa. O kaya nga ang mga taga-Korinto naman ay handa rin magkaloob. Nakita na Pablo na kahit na sila ay mahirap, gayon pa man, bukas. Hindi naging sarado sapagkat walang mangyayari pag sarado ang puso natin pagdating sa kaloob. Na kailangan ay bukal. At nakikita ng Diyos ang lahat ng ating ginagawa. Wala tayong maililihim. Ang importante, mga minamahal, kinakailangan makita natin yung saganang biyaya ng Diyos na wala siyang itinatangi. Wala siyang wini-withhold o pinagkakait.
kundi nasabi ni Pablo na nag-uumapaw pa ang biyaya ng Diyos sa inyo. Sabi yan, maliwanag yun sa talatang 14, na dahil sa nag-uumapaw na biyaya ng Diyos sa inyo, nakikita ni Pablo. Kasi pag isang mahirap at nasa kalagayan na sila'y mahirap, nakikita ni Pablo yung kanilang ginagawa at sumasagana sila sa kanilang mga ginagawa. Merong bunga. Mismo ang Diyos ang gagawa ng paraan para yung mithiin ng isang mananampalataya na magkaloob ay may bibigay. Kaya nga't ito ang naging kagalakan nila. Masaya sila na magkaloob kahit na sila ay mahirap. May kagalakan sa kanilang puso kahit na sila ay mahirap. At kahit na malabis ang kanilang nararamdaman o nadadanasan at maaaring sila'y naghihikahos, gayon pa man ay ito'y sagana. Sa panglabas, maaari ito lang. Kaya nga yung babae na nagkaloob ng isang pusing para sa Panginoon, malaking bagay yun na nakikita ng Diyos na meron siyang kaligayahan na magkaloob, meron siyang kagalakan na maglingkod sa pagkaloob, may kasayahan siya at nakikita ng Panginoon ang mga bagay na yun. Kaya huwag nating kalilimutan yung sinabi dito sa talatang 6, talatang 7, hanggang talatang 8, ang tungkol sa pagkakaloob. Patunayan, nakikita ng Panginoon ang lahat ng mga bagay na ito at wala tayong maililihim sa Kanya. Bukas ang mga palad ng mga mananampalataya. Sabi dito sa talatang 13, dito sa kapitulo 9 ng ikalawang Korinto, sa pamagitan ng pagpapatunay ng ministeryong ito, niluluwalhati ninyo ang Diyos sa pamagitan ng pagsunod sa inyong pagpapahayag sa Ebanghelyo ni Kristo at dahil sa pagiging bukas palad ng inyong pag-ambag para sa kanila at sa lahat ng tao. So, sinabi dito ni Pablo, yung pagpapatunay ng ministeryo, niluwalhati nila ang Diyos sa pamagitan ng kanilang pagkakaloob. At nakita ni Pablo, yung bukas ang kanilang palad na pagkaloob. Kaya nga nasabi ni Pablo sa talatang 15, salamat sa Diyos dahil sa kanyang di mailarawang kaloob. Tayo, mga minamahal, ay laging nangangailangan. Nilikha tayo na laging nangangailangan sapagkat hindi natin kaya na mag-produce. Hindi kaya natin na walang bumubukal sa atin. Kundi lahat ng mga bagay ay kaloob ng Diyos. Halimbawa, isang tao, isang mananampalataya, walang trabaho, nanalangin, binigyan siya ng trabaho. So, mula roon, dumadaloy ang biyaya ng Diyos at natututo siyang magkaloob.
lalong sumasagana. Bakit? Sapagkat ang Diyos ang siyang nagkaloob, nagbibigay. Walang mangyayari sa isang tao kung hindi gagawa ang Diyos, ang minamahal. Kaya nga't ang biyaya ng Diyos ang siyang umaapaw sa bawat isa sa kanila ng mga mananampalataya. Dito sa Efeso, Kapitulo 3, talatang 20 hanggang 21, ganito naman ang siyang sinasaad. Ngayon, sa Kanya na makagagawa ng higit na sagana kaysa lahat ng ating hinihingi o iniisip ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Ibig sabihin sa English, God is able. God is able to do. God is able to do accordingly and abundantly. Ang lahat ay kaya ng Diyos. Ganon ang biyaya ng Diyos na nag-uumapaw sa mga iglesia ng Macedonia at sa Corinto. Dalangin din natin ay maging ganon ang ating iglesia, na tayo ay nag-uumapaw sa biyaya ng Diyos. At tayo patuloy na pagpapalain niya. Amen. Maraming salamat, Panginoon, sa mga salita mo at tunay na ito ay matanim sa aming mga puso at tunay na ito ay mailagay sa aming kabuhayan sa pamagitan ng iyong kapangyarihan sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.